Amen. Amen. Praise God. Yan. Thank you, thank you. Yan. So, muli magandang gabi sa inyong lahat. At purihin ng Panginoon na makita namin kayo. Makita ko kayo na malusog at masaya. I believe masaya kayong lahat. So, tuloy-tuloy tayo sa ating topic, personal and spiritual transformation. Reviewin lang natin, ito yung continuation nung last lesson natin, last Thursday. So, reviewin lang natin yung ilang mga slide and then itutuloy na natin. Sige, Kuya Paulo. Okay, so frequently asked question, ito yon yung pinag-aralan natin last Thursday. What is self-growth? Again, yung word na growth ay synonyms lang yon ng salitang development or yung pinaka-biblical, mas spiritual term, transformation. Pero lahat ng yun, pare-pareho lang naman. Transformation, growth, development. Mas nga lang yung word na transformation, mas spiritual, mas biblical. Pero lahat naman yun ay the same meaning. So yan, nakita natin yan, what is self-growth journey, what is, how can you invest in your personal development or personal growth, and then why is it essential to develop a growth mindset, natalakay natin yan. Can self-growth have positive implication for your personal life? Yes, of course, meron. Merong impact yon sa ating buhay. Okay, so tuloy tayo, Kuya Paulo. What is personal growth and how can you achieve it? Paano natin ma-achieve daw ang personal growth? So, definition of personal growth. Personal growth is an expansive, dynamic journey. So, ito ay journey process. Diba? Naalala nyo yung transformation. It's a long process. Similar to discipleship. So, yung salvation, di ba? Ang salvation, it is one moment event. Isang pagkakataon lang, yung na-save ka, justification. Sa best lang yon. When you accept Jesus Christ as Lord and Savior, you have been justified. So, yun yung salvation. Pero after justification, lilipat ka na doon sa yung another stage of Christian life, and that is sanctification. Yung sanctification, yun yung long process. Yun yung journey na tinatawag dyan, Dynamic journey. When you say dynamic journey, kaya tinawag yan na dynamic journey, yung self-development or personal development, kaya naging dynamic yan. Kasi marami siyang stages na dadaanan mo. At hindi yan parang, yung growth mo, hindi yan yung parang, yung, may tawag din yung bang monotonous yung dating. Yung monotonous, ibig sabihin, from this point up to this point, from point A to point B, pag sinabi mong monotonous, the same pattern. Yan. Hindi nagbabago. The same pattern. Yan ang monotonous. Pag sinabi nating dynamic, nagbabago-bago yan. Tumataas, bumababa, tumataas, sobrang baba naman minsan, sobrang taas. Kaya tinawag yan na dynamic pattern, dynamic process. Kasi pwedeng, yung journey mo, pwedeng napakainit mo. Yung personal development mo, minsan napakainit, minsan masigasig, masigla. And then all of a sudden, biglang bababa. Di ba? Na-experience yun, di ba? May mga panahon na parang tinatamad ka, biglang sumisigla ka na naman, gano'n. That is the reason why tinawag yan, dynamic process. Nagbabago-bago, maraming pattern yan. Okay? So, dynamic journey that embodies the continuous process of self-development or self-improvement. The same na naman yon, same meaning yung word na development and improvement. Continuous process. So, tuloy-tuloy na pagbabago. Yan ang process ng self-development. Continuous. Kaya hindi ka dapat tumigil. Kaya nga sinasabi natin, kahit sa education, there is no graduation in learning. Pag graduate ka sa isang stage, aral ka na naman, di ba? Walang katapusang pag-aaral eh. Diba? Nag-kinder tayo, nag-kinder kayo, di ba? After nyo nag-kinder 1, kinder 2, kinder 3, nag-grade 1. Kinder 3 kasi sa Cambodia hanggang kinder 3. By the way, sa Pilipinas hanggang kinder 2 lang, no? Kinder 2, after mo ng Kinder 2, grade 1. Tapos mo ng stage na grade 1, grade 3, grade 2, grade 3. Matapos mo yung grade 6,
Tapos grade 7 na naman. Noong time namin, Ate PJ, for your information, hindi kami K to 12. Ang elementary hanggang grade 6. Nabutan ko yung gano'n, grade 6. Yung lang, K to 10 lang kami noon. K to 10, walang K to 12. Grade 6, after ng grade 6, elementary yun eh. Elementary, first year high school. 4 na taon sa high school. First year, second year, third year, fourth year. Fourth year, and then college. Ganon kami noon. Mas mabilis ang namin noon na makatapos. Ngayon, may additional 2 years. Yung grade 11 and grade 12, no? So, kahit sa pag-aaral, after mo mag-college, yung iba nagtatrabaho. Pero yung iba nagpupursu ng higher education, nagmamasteral. Yung iba naman nagdo-doctoral. Yung iba hindi makontento sa isang doctoral degree, nagpursu ng isa pang doctoral. Yung iba nga tatlo ang PhD nila, holder tatlo. Oh, tatlo yung mga PhD nila, di ba Kuya Paulo? Maraming kilala si Kuya Paulo na gano'n. May mga 4 pa nga si Kuya Paulo na mga PhD. Matindi tong tao no, yung mga best friend yan, yung mga katropa ni Kuya Paulo. Nakikita ko minsan sa sa Starbucks. Mga kasama niya nagkakape, mga PhD holder. Starbucks BOX. Starbucks BOX, Star BOX. Kasama niya nagkakape, mga PhD holder. Matindi to si Kuya Paulo. So, yan yung sinasabi natin na self-improvement, continuous learning. Alright? So, tuloy tayo, Kuya. Why is personal growth important? Bakit daw? Bakit mahalaga to? Stagnation often breeds a sense of monotony and dissatisfaction with life. Pag sinabi nating stagnation, yung bang na stationary, stagnation, stagnant, parang walang development. Pag walang development, walang improvement, walang progress, walang transformation, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng dissatisfaction in life. 'Di ba? Hindi mo matatagpuan yung purpose of life. Okay? 'Yun ang problema eh. Kaya yung iba kasi, they stop sa journey, tumitigil sila sa journey, that's why they cannot find their purpose in life. So, hangga't hindi mo na tatagpuan ang purpose ng buhay mo, patuloy ka. Nagpapatuloy ka. Lumalago. Okay, when change is absent, sabi diyan, when change is absent, pagka walang pagbabago, existence can feel mundane. Yan, boring. Yung existence mo, boring. Monotonous. Pag walang pagbabago. Sabi nga nila, para sa inyong kaalaman, change is the only consistent in the world. Do you understand that? You can write it down kung gusto niyo. Isang quotation yung nagsabi, statement, change is the only consistent in the world. Ang pagbabago lang ang tanging consistent sa mundong ito. Wala nang, siyempre maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos, maliban sa kanyang salita. But change is the only consistent. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung change lang ang tuloy-tuloy na nagkakaroon ng changes. Di ba? Di ba? So, kahit ikaw, nagbabago ka eh. Ako nga, isang araw lang, pagtingin ko sa salamin, isang beses lang, Kuya Joel, kahapon lang, pagtingin ko sa salamin, kahapon lang, ano bang araw? Martes. Tingin ko sa salamin ko, uy, binilang ko kung ilan yung white hair ko. 54 yung white hair ko. Binilang ko sa salamin. Kinabukasan, 57. Dalawa ang nadagdag. Everyday, dalawa ang nadadagdag na white hair ko. Tapos sa balbas ko, binilang ko, 35 yung white hair ko. Ngayon, 36. Nadagdagan na naman ng isa. So, nagbabago. Kaya niya bang bilangin? Oo, siba? Hindi eh. Hindi mabibilang. Pero ako nabilang ko eh. Yung white hair ko. Yan. Bilangin mo ko ate. Ayan. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, change is the only consistent in the world. Ibig sabihin, lahat ay nagbabago. Kahit yung season, yung season, di ba? Ngayon, tag-ulan na naman. Tag-ulan. Pagkatapos 2025, by January, February, March, summer na naman. So, ganun ang buhay. Pagbago-bago. Okay. So, personal growth, sabi diyan,
Personal growth is vital because it empowers you to release past burdens, learn from past mistakes, and cultivate a vibrant, engaging life. So yan, napaka-importante. Bakit mahalaga personal growth, mga mahal na kapatid? Ito, vital, important, because it gives you the power to release the burden of the past. So kailangan talaga yung changes. Kailangan ng development. Kaya huwag kayong mag-i-stay sa kung ano yung meron kayo ngayon o kung ano ang kalagayan mo ngayon. Okay? Do not settle with what you have. Kaya nga, natutuwa tayo kay Kuya Joel. Alam nyo, sabi nga niya, dati daw wala siyang desire mag-aral. Parang masaya na siya na kung ano yung kalagayan niya ngayon. As a security guard, tumutulong sa church, tumutulong part ng tawag doon, part ng welcome team. Minsan na-share niya sa akin, napag-usap kami. Welcome team, patulong-tulong lang diyan, no? Pero nung nagkaroon ng nakita niya yung chance na, pwede naman ako mag-aral, no? Pwede namang mas ma-improve pa yung aking paglilingkod sa Panginoon. And then dumating yung pagkakataon, nagkaroon siya ng chance na mag-aral. Then he grabbed the opportunity, di ba? So kasi inisip niya, hindi habang panahon, security guard lang ako. Hindi habang panahon, ito lang yung pwede kong gawin sa ministry. Pwede pa akong mag-improve. Pwede ko pang babago ang buhay ko, no? In the future. Yun ang ibig sabihin na sinasabi natin na you don't settle with what you have right now. Pwede ka pang mag-improve. Pwede ka pang magkaroon ng personal transformation sa buhay mo. Okay? So yan po ang napakaganda dyan. Okay, so continue tayo, Kuya Paulo. How to measure your personal growth. Ito, pinag-usapan natin last Thursday. Paano ang unang-una natin gagawin, how to measure your personal growth. Ang first step ay self-awareness. Self-awareness ang unang step. Di ba? Ibig sabihin, kinakailangan makita mo muna yung sarili mo na kulang. For as long as you see yourself, pag tinignan mo yung sarili mo na parang, walang kulang sa akin. I lack nothing. I am perfect. There will be no time for you. Pag walang self-realization, yung self-awareness, by the way, yung awareness, the same with self-realization. Na-realize mo, na pagtanto-tanto mo sa Tagalog, na pagtanto, na pag-isip-isipan mo. Pag hindi ka dumating sa self-awareness, o hindi mo naranasan ang self-realization, titingnan mo sarili mo, ay, kontento na ako. I am already perfect. I'm done, I'm finished, it's okay. Ganito na lang ako. Pero kapag ka nagkaroon ka ng self-awareness, makikita mo na marami kang lacking. Marami kang pagkukulang, marami pa ring butas na dapat mong punan. You are still empty. Empty, no? And then, lahat ng yung empty sa buhay mo, kailangan mong ma-fill up yon. Kailangan mong mapunan. Okay? Doon pa lang papasok ang self-transformation o personal transformation. Pag nagkaroon ka ng awareness or realization. For example, si Peter, di ba, ginamit nating example. Naalala niya, di ba, si Peter, yung encounter niya with Jesus Christ. After niya na inihulog yung lambat do sa tubig, and then nung hinatak niya na yung lambat, nakakita niya, ang daming huling isda. Doon niya na-realize na yung kausap niya ay hindi ordinaryong tao. And then sabi niya, Lord, depart from me, I am sinful. Bigla niyang nakita yung sarili niya na sinful. Bigla niyang nakita na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Jesus. Yun ang tinatawag natin na self-awareness. And you know what? Yun ang nag-open sa kanya when Jesus Christ told him. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, from now on, I will make you fisher of men. Follow me. Follow me, I will make you fisher of men. Sumunod ka sa akin, gagawin kitang mamamalakaya o manghuhuli ng tao. Hindi na isda ang hulihin mo, tao na ang hulihin mo. It was easy for Peter to follow Jesus. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng self
self-realization muna. Without the self-realization, hindi siya susunod kay Jesus. So, yung kanyang self-realization, yun ang nagdala sa kanya o nagtulong sa kanya, nag-motivate sa kanya para sumunod sa Panginoong Yesus. Oh? So, ganun ka-importante ang self-realization o self-awareness. Okay? So, sabi niya doon, no? Study yourself sincerely. Awareness is a rare treasure. You can read every book on leadership. You can read books about success and personal growth. But if you cannot read yourself, none of it will truly matter. Pag hindi mo nakita, binasa yung sarili mo, you have to read yourself. You have to study yourself. No? Hindi mo, kasi pag once na nakita mo rin yung sarili mo, yung mga pagkukulang mo, pag tumingin ka rin sa tao, hindi ka magiging judgmental. Hello? Kaya may mga taong judgmental kasi hindi nila nakikita yung sarili nilang kakulangan. You understand that? Tingnan mo, yung mga magagaling mag-judge, mga judgmental. Akala kasi nila sa sarili perfect na sila eh. So when they look at others, they can only see the mistakes of others, but they cannot see their own mistake. Di ba, Kuya Paulo? Pero pag meron kang self-realization, matatakot kang mang-judge. Kasi sasabihin mo na, uy, i-judge ko yung taong yun. Ako nga rin, makasalanan din ako. Ako rin, ang dami ko ding mistake eh. Di ba? You understand what I'm saying? Naiintindihan natin ang sinasabi ko dito? Yung mga magagaling mag-judge, hindi pa nagkaroon ng self-realization yun. Hindi pa sila nagkaroon, hindi pa umabot sa kanila yung self-awareness. Pag nagkaroon ka ng self-awareness, mahihiya ka mang-judge eh. Mahihiya kang, uy, ba't ka ganyan? Uy, si ano ganito ganyan. Mahihiya ka. Kasi iisipin mo, bago ka magbitaw ng panghatol sa kapwa, isipin mo muna, ako rin eh. Ba't ako manghahatol? Ako rin, marami din akong mali. Ako rin, marami din akong pagkukulang. Do you understand? Nahahabol natin? Amen? Amen po ba? Amen ba dyan? Can I hear amen? Alright, okay. Tuloy tayo dyan, no? Tuloy tayo, Kuya Paulo. So, mastering yourself is the foundation of mastering your life. Ayan. The more you master yourself, will be easy for you to master life. Yung buhay, na mamaster ang buhay. Ibig sabihin, natututo ka kapag ka na intindihan mo muna yung sarili mo. Master yourself first. When you say master yourself, you have, meaning, naintindihan mo ang sarili mo. Naintindihan mo ang mga pagkukulang mo. Naintindihan mo yung pagiging tao mo sa harapan ng Diyos. Diba? Ganun yan. So, challenge for today, anong sabi dyan? Spend 10 minutes in self-reflection. So, every day, ito yung challenge natin. No? Pwede nyo gawin ito. Kaya nga, mayroon tayong, yung Bible reading campaign. Idagdag nyo doon sa Bible reading campaign yung inyong meditation. Di ba? Meditation, parang self-reflection. Ang ibig sabihin, no? At least 10 minutes or more than that. Spend 10 minutes. Pinaka-maigsi na yan. Yung 10 minutes, pinaka-short na yan. Pero pwede nyong dagdagan. Pwede nyong gawing 15, pwede nyong gawing 20. Depende sa oras na kaya nyong ilaan doon sa paggawa ng, sa pag-spend ng time sa meditation at sa self-reflection. And then, you can ask these questions yourself. You can ask yourself this question, what is one thing I need to work on? Ano ba yung mga dapat kong i-improve sa aking sarili? May mga bagay ba akong dapat kong improve? How about my prayer time? How about my reading, my Bible reading? Diba? How about yung mga more on action, more on pagpapakita ng kabutihan, di ba? Kaya, yung mga bagay na gusto mong i-accomplish. What should I accomplish today? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Yan. So pwede mong ilista 'yun, no? What is one thing I need to work on? Okay. So halimbawa, kagaya ni Ate PJ, I'm very proud of this girl, no? This young lady kasi napaka-honest niya. Nang pag sinabi mo sa kanya, pag tinanong mo, ano yung weakness mo, PJ? Talagang sasabihin niya sa'yo, tamad po ako, pastor. No? Napaka-honest ng
batang ito. At umagri naman si Ayla. Sabi talaga di Ayla, tama po, pastor. Tamad talaga yan. Diba? Ngayon, dahil inaamin mo, nakikita mo, alam mo kung ano yung weakness mo, you can easily pinpoint yung weakness mo, pwede kang makaisip ng paraan to improve yung weakness mo. Diba? Doon mag-uumpisa yun eh. Kung paano ma-improve yung sarili mo pag alam mo kung ano yung kahinaan mo. Kasi kapag hindi mo inamin kung ano yung kahinaan mo, paano mo ma-work on yun? Paano ka may improve mo yun? Halimbawa, sa sakit. Di ba? Halimbawa, may nararamdaman kang karamdaman sa sakit, sa katawan mo, may mga sakit ka. Hanggat hindi ka nagpupunta sa ospital, hindi ka nagpupunta sa doktor, hindi mo malalaman kung ano talaga yung tunay mong sakit. And then, pag pumunta ka sa ospital, tatanungin ka ng doktor, ano yung naramdaman mo? Ganyan. Tapos, may mga diagnosis, may mga test, lab test. Doon lang lilitaw yung kung ano yung sakit mo. Baka mayroong kang migraine. Bakit tuloy-tuloy yung sakit ng ulo mo? Baka migraine. Bakit tumataas lagi yung masakit ng ulo mo? Baka high blood. Di ba? Doon mo lang malalaman, mapipinpoint, mabibigay sa'yo ng doktor, malalaman ng doktor ano yung sakit mo at doon ka mabibigyan ng tamang gamot. You understand? Di ba? Kasi inamin mo sarili mo, first place, may sakit ka. Pero hindi mo aminin, wala akong sakit. Kahit na ang dami mong nararamdaman, wala akong sakit. No? Hindi ka darating doon sa point na madidiscover mo o malalaman mo ano yung tamang gamot sa sakit mo. The same thing with that. Kapag hindi mo inamin yung weakness mo, hindi mo malalaman ano ang paraan para ma-improve yung weakness mo na yon. So, what is one thing I need to work on? So, tingnan mo muna, ano ba ang weakness ko? Para yun ang ma-improve mo. Okay? So, how am I getting in my own way? Ano yung gagawin ko para ma-improve ko yung aking sarili? So, ano yung mga steps na yon? So, tatanungin mo yan. What is one small action I can take to improve? Etong tinatanong natin dito, mga simple step lang ito. Simple step. Hindi mo kailangan ng big development agad. Understand what I'm saying? You cannot do that. Kahit pagkain ng pizza. Umorder ka ng pizza yung malaki. Yung R&R ba yan? SNR. R&R. Malaking ganun. Paborito mo yon. Anong paborito mong flavor, Ate PJ? Ham. Ano yan? Bacon. Spinach. Chili. Gano'n. Okay. So, yes, gutom na gutom ka. Parang 3 years kang hindi nakakain nun. 3 taon. Nakita mo, ang init pa, no? Kakainin mo ngayon. Kaya mo bang ilagay sa bibig mo lahat yon? Nasa box pa? Hindi mo kakainin yung ganun yon. You cannot do that. You cannot. Maliban kung malaki yung bibig mo, nag-stretch sa parang bibig ng anaconda. Yung anaconda kasi, ayan, yung anaconda, yung ahas, di ba, nag-stretch yun. Elastic yung bunganga nila eh. Nag-stretch yun. Pwede yun, no? Tayo hindi naman nag-stretch yung mouth natin, hindi nag-stretch. Hindi mo kayang kainin yung malaking pizza. Diba? Anong gagawin mo? Maubos mo yon. Piece by piece. Slice by slice. Diba? Slice. Kain mo, slice. Nung nag-aaral pa ako sa Baguio, mayroon ako mga naging kaklase, mga taga Papua New Guinea. Malalaking tao yun. Parang kagaya ni Pastor Chowlin. Ganyan ang katawan ng mga taga Papua New Guinea. Matataba, lalaki. One time, nagyaya sila sa amin, mga Pilipino, mga estudyante Pilipino, plus mga Papua New Guinea, na mga estudyante rin. Sabi nila, let's go to the town, sa city ng Baguio, and let's eat pizza. Akala naman namin manlilibre. Nagyaya sila ng libre, di punta kami. Di kanya-kanyang order. Umorder siya ng napakalaking pizza sila. Akala ko, isi-share sa amin. Yung pala, bawat isang Papua New Guinea, bawat isang order na ganyan, kanya lang yun. Kami naman, siyempre, parang 4 yata kami magkakaibigan nun eh. Umorder lang kami ng isa para sa aming 4 na yun. Umorder siya ng isa rin para lang sa kanya.
Gulat ako nung kumakain na kami. Alam mo, kulang pa sa kanya yung isang order na ganun. Kayang ubusin ng isang taga Papua New Guinea, yung isang malaking pizza na yon. Pang isang tao lang yon. Kaya niya ubusin. Pero hindi niya yun ginanon lahat. Hindi. Isa-isa yon. Siyempre, di ba? Isa-isa yon. Ganyan din ang improvement. Ganyan din ang development. What is one small action I can take to improve? One action at a time. Hindi ka pwedeng ngayong hapon na to, na ngayong gabing ito, na pag-aralan natin ng about self-development. And then, kailangan mag-improve. Ginawa mo sa isang gabi lang, nag-improve ka na. Hindi. It takes one action at a time. Bawat araw, take a step of improvement. Di ba? Yung ganun yun. Nag-improve ka everyday. Hindi pwedeng isang araw ma-attain mo yung sinasabi natin na self-improve life. Hindi. Everyday. Kahit small development lang. Pakunti-kunti lang. Umpisa ka muna sa mga bad habits. Yan. Ano yung mga bad habits mo? Pwede mo tanggalin yun unti-unti. Hindi mo naman matatanggal yun ng biglaan eh. Okay? Kaya yung mga naninigarilyo, hindi ako naniniwalang hindi nila kayang tanggalin yon. Dahil ako, chain smoker ako. Hello. Oo. Chain smoker ako. 16 years old pa lang ako, naninigarilyo na ako. At hindi pwedeng walang 1 second, wala akong hawak na sigarilyo nun. Pagka naninigarilyo ko nun, paupos pa lang, Kuya Joel, paupos pa lang. Paupos pa lang. Hindi ko pa tinatapon, bumubunot na ako ng isang stick. Tapos papalitan ko na yan. Hindi pwedeng matagal. Kailangan, gano'n, mabilis. Tatanggalin ko yung isa, no? Kailangan nakagano'n, tapos sisindi. Yung itatapon ko, yun din ang pangsindi ko. Gano'n ako manigarilyo noon. Marlboro, Philips, Winston, ang mga sigarilyo ko noon. Philip Morris, yung puti, na mahaba, na menthol. O kaya Winston na pula, o kaya Marlboro pula. Mayroon ding Marlboro puti. May mga puti yan, mas maigsi yun. Gano'n, sindi yung gano'n. Tapos tatapon ko na. Yun na yung panigarilyo ko, isa na naman. Ganon! Chain smoker ako noon. Pero, bakit natanggal ko? Di ba? Ibig sabihin, pag gugustuhin mo, kaya mong gawin. Paunti-unti lang, paunti-unti. Ganon ang ibig sabihin ng pag nag-i-improve. Gusto mo ma-improve ang sarili mo, remove yung mga bad habits mo, pa-isa-isa, paunti-unti. Ganon yun. Okay? And then, palitan mo ng mga good habits. Yung mga bad habits, palitan mo ng good habits. Hindi ka mahilig magbasa ng Bible ngayon, that is bad habits, palitan mo. Gawin mo pa isa-isang verse, isang chapter. And then one book. Kaya mo na 'yon, di ba? So, hindi ka tamad ka mag-pray. So umpisa mo sa 1 minute. Then 2 minutes, and then 5 minutes, and then 10 minutes. 1 hour, 3 hours, ganon, nag-i-improve. Okay? Paisa-isa lang, paunti-unti. Embracing self-awareness. Okay? By the way, ito yung first topic natin, no? Self-awareness, di ba? May binanggit tayo ng mga topic natin for personal development. Self-awareness, ano yun, Ate PJ? Discipline, communication, leadership, attitude. Yun yung mga important topic na pag-aaralan natin sa self-development. Sa personal development. Then sa sa spiritual transformation, iba rin, no? More on about prayer, ayan, word of God. Ayan, ito yung topic natin. Ha? Ayan. Okay, ito, no? Okay. Personal and spiritual topics. Transformation topics, ito. Sa personal development, pag-aaralan natin dito, yung nga, ito, meron tayong self-awareness, attitude, and then, dadagdagan ko na rin ng commitment, obedience, humility, servant leadership. Pero, ang pinaka-big topics natin dito ay yung self-awareness, attitude, communication, discipline, and leadership. Yan. Pero may mga dagdag, I will just add mga small topic like obedience, commitment, humility. And then, sa spiritual development, pag-aaralan natin yung essence of prayer, devotion in the Word of God, the right motive and attitude in worship, and then witnessing for Christ, and then of course yung tinatawag natin na
eternal perspective. Yan, yun yung pinakahuli. Self-awareness, embracing self-awareness is the cornerstone of personal growth. Tandaan natin yun, no? Self-awareness is the cornerstone. Ano yung cornerstone? Parang foundation. Ayan, foundation, haligi ng personal growth. By understanding our inner workings, we unlock the power to shape our destiny. Ayan, importante yan. Okay, tuloy-tuloy tayo, Kuya Paulo. I think matapos natin itong topic natin, itong lesson na to, self-awareness. Why self-awareness matters? Bakit daw importante ang self-awareness? Okay, so basahin natin yung tatlong bagay na to, no? Papabasa natin sa taga-manggahan, si Ate Alexa. Yes, ma'am. Why self-awareness matters? Number 1, better decision making. When we understand our values, emotion, and desire, we make choices that align with our true self. Yes! Ayun, exactly. Thank you, Ate Alexa. Tingnan mo, no? Pagka importante ng self-awareness, bakit? Kailangan mo munang malaman din, una, ano yung mga weaknesses mo, ano yung strengths mo, ano yung mga values mo, yung core values. Pag sinabi natin mga core values, ano yung mga bagay na importante sa'yo? Like for example, principle sa buhay mo. Mahalaga ba sa'yo ang family mo? Mahalaga ba sa'yo ang education? Mahalaga ba sa'yo ang relationship? Yan. So, yun yung mga values na sinasabi natin. Kailangan, yun ang nag-shape natin sa atin mga decision making. For example, kung sa tingin mo yung mga tambay, alam nyo kung bakit ayaw nila mag-aral? Ayaw na natili silang tambay? Kasi sa tingin nila hindi mahalaga ang education. Bakit pa ako mag-aaral? Bakit pa ako Kaya sila nag-settle na maging tambay forever. Bakit? Kasi unang-una, hindi nila nakita na mahalaga ang education. That is the first thing. They don't see education as important. Part yon ng kanilang values. Yung values nila ang nag-dictate sa kanila sa kanilang naging desisyon. Kaya ang naging desisyon nila ay hindi na ako mag-aaral. Bakit? Kasi para sa akin hindi mahalaga ang education. See? Your values shape your decision making. Kaya kayo nag-aral kasi para sa inyo, binavalue nyo ang education. You see that? Ganun yun. Bakit yung iba ay, halimbawa, kahit sa church, di ba? Bakit yung iba ay magsiserve sa Panginoon, magsiserve sa church? Nakita nila na part ng value nila ay yung paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa church. Ganun yun. So, yung decision making mo, ay apektado yon, resulta yon ng iyong value. Mga bagay na iyong pinapahalaga. Okay? So, kaya nga, pagka naintindihan mo yung sarili mo, maganda rin ang nagiging decision mo sa iyong buhay. Decision making. Siyempre, when we talk about decision making, kasama din yan yung paghingi natin ng guidance sa Lord through His Word sa mga salita ng Diyos. Kasama yung salita ng Diyos, gumagabay sa atin, nagpipray tayo, we ask the Holy Spirit to guide us. Pero kasama din doon yung self-awareness natin. Ba? Like for example, look at Joseph. Joseph decided to embrace the will of God in his life without bitterness. Imagine Joseph was favored by his father. He was the favorite son of Jacob. Diba? Si Joseph, diba? Paborito siya. At alam mo, pagka paborito ka, siyempre, mayroon kang self-pride dyan. Ha? Out of your all brothers, ikaw yung pinaka-paborito ng tatay mo. Kaya si Joseph, medyo, nung kabataan pa ni Joseph, nung hindi pa siya binibenta sa Egypt, di ba? Medyo hindi siya careful. Napansin nyo, hindi siya careful. Nagyayabang siya ng konti sa mga kapatid niya. Ano nyo ba yung mga conversation niya sa mga brothers niya? Pupunta sa mga brothers niya, uy, mga kuya,
Nanaginip ako kagabi, di ba? Hindi siya careful eh. Hindi siya careful, di ba? Hindi siya maingat. Sinasabi niya, kinikwento niya sa mga kuya niya, yung kanyang mga dreams. Nanaginip ako kagabi. Nanaginip ako na, yung 10 stars, tapos yung meron ding parang, yung mga trigo, no? Yung, nakatali, na lumuluhod doon sa isang trigo, isang bigkis ng trigo. At alam ko, yung trigo na yon, ako yun eh. Tapos kayo yung 10, at si daddy, si papa, kayo, lumuhod kayo sa akin eh. Di ba nagkinikwento niya? Kaya yung mga kapatid niya, ay, pambira to, batan to i-ano nga natin to, i-dispose natin. Biro mo, siya ang bunso, tapos luluhod tayo sa kanya. May kultura sa kasi sila na, kung sino yung panganay, sila yung pinaglilingkuran. Yung mga elder brothers, sila yung head, sila yung leaders. Yung mga bunso, sila yung servant. Ganun yung kultura nila eh. And then all of a sudden, si Joseph, sa yung pang-11 na kapatid, kasi wala pa si Benjamin nun eh. Si Benjamin yung pinakabunso. Si Joseph yung 11 pa lang. Isa yung bunso pa lang. Noong time na yon na nanaginip siya. Wala pa si Benjamin. So, para sa mga kuya niya, parang tinatapakan na neto yung leadership natin Hindi pwede to. Kaya nagplano sila na i-dispose si Joseph. Di ba? Pero, kahit na si Joseph ay binenta sa Egypt, di ba? Anong nangyari kay Joseph? Louie, anong nangyari kay Joseph? Anong nangyari sa kanya sa Egypt? Ano yun? Naging servant siya doon kay Potiphar. Si Potiphar hindi yun ng Pharaoh. Isa sa mga ni Pharaoh, parang general, parang mataas ang katungkulan niya. Ito yung pinaka-Pharaoh, marami siyang mga tauhan. Si Potiphar isa yon sa mga head. And then, naging alipin siya kay Potiphar. And then, anong nangyari? Naakusahan siya na ng rape ni-rape daw niya yung wife ni Potiphar, napunta siya sa kulungan, gano'n. Lahat ng pinagdaan ni Joseph, alam mo, hindi siya nagtanim ng bitterness sa mga kapatid niya. Lalong hindi siya nagtampo sa Diyos. You know what? Bakit? Alam niyo kung bakit? Ba't hindi siya nagtampo? His values guided him. He decided to be kind. He chose to love his brothers. He decided to cling with the promise of God because of his values. Dahil sa mga values na yung mga bagay na pinapahalagay niya. Mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Pinapahalagahan niya yung salita ng Panginoon, yung pangako ng Diyos sa kanya. Yung values niya na yon ang nagturo kay Joseph para manatiling humahawak, nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaya hindi siya nagkaroon ng galit o tampo sa kanyang mga kapatid. Imagine that. That is why sa decision making, it is important to know yourself first, your values. Ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan mo? Kahit yung mga emotions mo, yung mga magiging damdamin mo, no? Hindi lang sa decision making, pati yung magiging damdamin mo, naka-base yun sa values mo. Yung values mo ang importante, no? Okay, so pangalawa, mayroong better decision making kapag kilala mo ang sarili mo. Number 2, si Ate Mariel. Number 2, involve relationship. Yan. Yun, teka, pakiulit. Yung, ulitin mo yung pagkakabasa mo. Ang sarap nung pagkabasa mo eh. Improve relationship. Ulit. Joke lang. Knowing ourselves help us communicate our needs and boundaries more clearly, leading to healthier relationships. Yan, relationship. Kaya kapag kilala mo yung sarili, listen very carefully, when you know yourself, meron kang self-awareness, it will help you to have good or improved relationship. Nakakapag-improve yun ng iyong pakikitungo sa tao. Yan. Knowing ourselves or knowing yourself helps us communicate better. Communicate our needs and boundaries more clearly, leading to healthier relationship.
Kaya kailangan kilala mo sarili mo. Pag hindi mo kilala ang sarili mo, paano ka makikipag-communicate sa iba? Paano mo makikilala ang ibang tao kung ikaw mismo hindi mo kilala ang sarili mo? Okay? That's why you need to know yourself. And paano mo malalaman yon? Paano mo makikilala ang sarili mo? You have to magkaroon ka ng self-reflection sa harapan ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Peter, ni Simon Peter, di ba? Sa harapan ng Panginoong Jesus, nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan. Lord, depart from me. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Ako po ay makasalanan. Yun ang self-awareness. And it happens when you confess before God yung mga pagkukulang natin. So improve self-awareness, help you improve your relationship. Gusto niyo ba ma-improve yung mga relationship ninyo sa kapwa ninyo, sa mga pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay? Self-awareness is number 1. Mag-i-improve yung relationship ninyo. Sa nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyo, mga pinsan nyo, mga kasama nyo sa church. Kaya nga sa church, sa Corinth, isa sa problema sa Corinthian church, division. Meron silang division. Kasi meron silang mga pride eh. Diba? May mga pride. Bakit may pride ang tao? Kasi hindi niya kilala ang sarili niya. Pride blinds the mind of a person. Your pride blinds you. Binubulag. Yung pride mo, bubulagin ka ng pride mo para hindi mo makita ang tunay mong sarili. Ang tunay mong ikaw. Remove the pride and then magkaroon ka ng humility, magkaroon ka ng pagpapakumbaba, magiging malinaw sa iyo ang sarili mo na, ay, ito pala ako, marami pala akong pagkukulang. Then, that's the only time you will learn to accept other people. Matututunan mong tanggapin ng isa't isa. Matutunan mong tanggapin ang kahinaan din ng bawat isa. Acceptance. Self-awareness removes pride. It brings humility. And it brings acceptance. Okay? It brings acceptance. Matututunan mong tanggapin ang ibang tao. Yan. Yun ang problema sa Corinth, mga believers sa Corinth. Yun ang dahilan kung bakit sinulatan sila ni Pablo. Mga matataas ang mga mga ihi. Ibig sabihin pride yun. Ang tawag doon, figure of speech. Mataas ang ihi, figure of speech. Ibig sabihin, ma-pride. So, yun ang problema. Kaya may division sila eh. May division. May pagkanya-kanya sila. Watak-watak. Ang mga taong may unity, ang grupo na may unity, bakit sila may unity? They remove the pride, yung ego. They remove the ego. Ang ego meaning self. Ego means self. So, when you remove your pride, you remove yourself, yung pagiging makasarili mo, nagkakaroon ng unity. Alright? Yun. Ganun yun. Okay. So, improve relationships. Number 3, pakibasa ni Ate Cassie. Personal growth. Self-awareness is the first step in personal development. It helps us recognize areas we want to improve and celebrate our strengths. Yan. So, personal growth na, no? Better decision making, improve relationship, and then meron na tayong tinatawag na personal growth. Self-awareness, yung lagi nating binabanggit kanina, it is the first step in personal development. How to cultivate self-awareness? Paano daw natin ito uumpisahan? Paano mangyayari yung self-awareness? Number 1, reflect regularly. Reflection. Ask yourself, ako ba, ganito ba ako? Tama ba ako? Sa harapan ng Panginoon. Meditation. Kaya nga, yun. I-add nyo, idagdag nyo yun. Kaya maganda yung meron tayong Bible reading campaign kasi may kasama na dun yung meditation, self-reflection, self-awareness, no? Kasama yung self-awareness. Reflect regularly. Take time to reflect on your experiences and feelings. Yung mga nangyayari sa buhay nyo, reflect upon it. Lahat ng experience natin, may tinuturo ang Panginoon.
Oh. Lahat ng tao na namimit natin, namimit ninyo, may itinuturo doon ng Panginoon. Every person na namimit ninyo, na-encounter nyo, kahit yung mga tao na sa salubong nyo lang, mayroong lesson to learn. Mayroong bagay na itinuturo sa iyo ng Panginoon. Kaya, halimbawa, yung isang tao nagbigay sa iyo ng kagalakan, nagpasaya sa iyo. Thank God for that. Kasi it brings you memories. People who makes you laugh, tumawa, or makes you happy, brings memories. Diba? It brings memories. Maaalala mo lagi siya. Tama, Ayla? Oh, it brings memories. That's okay. Pero, listen very carefully, hindi pa ako tapos. But people who makes you cry, who makes you like challenge sa buhay mo, they brings you lesson. Yun lang maganda ron. Ha? It brings you lesson. Oh. Oh. Kaya parehong maganda yon. Parehong maganda yung mga taong nakilala mo na nagpasaya sa'yo, magpasalamat ka sa Diyos kasi nagbigay sa'yo yun ng magandang memories. Maalala mo hanggang sa pagtanda mo. Oh, it's okay. Pero, wag mo rin kalilimutan yung mga taong nagpaluha sa'yo. Nanakit sa puso mo, nagpaiyak sa'yo. Bakit? Mahalaga rin sila. Bakit? Natuto ka dahil sa kanila. They bring you lesson in life. Paano, Pastor, kung hindi pa rin sila natuto, they keep coming back? Parang gano'n. Oh. Pag ganon, kakantahan mo yon. Kakantahan mo. Ganito ang kanta. I'm coming back to the heart of worship. Bring back. Hindi. Ano, yan. Di ba? Okay. Alright. So, lahat sila importante. Kaya lahat ng taong nasasalubong mo, lahat ng taong nakakasalamuha mo, listen, baka ma-miss nyo yung sinasabi ko, lahat ng tao, individual, lahat, walang exemption. Lahat sila ay may reason bakit hinayaan ng Diyos na makasalamuha mo. Bakit nakilala mo? Bakit dumating sa buhay mo? Bakit ka pa dumating sa buhay ko? Oo, yan. Kaya si Kuya Paulo, kinakanta niyan. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Tapos, si Teacher Nesty, kinakanta niya yung, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Nag-aantay pa siya. Naghihintay pa? By the way, tingnan nyo si Teacher Nesty, galing lang yan sa interview. Parang, galing ka ba sa GMA 7? Kaya pala di ba? Check up pa. Kala ko, ka sa GMA 7. Nag-artista. Nag-audition. Sa Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother, na? Okay. So, tuloy tayo. Ano pa daw ang gagawin? Self-awareness, reflect regularly, and then seek feedback. Sometimes, others can see aspects of ourselves that we cannot see. So, ang gusto ko yung reply ni Ate Aliana. Yes, that's true. Ibig sabihin, feedback, pwede ka ring i-welcome mo yung mga feedback or pananaw sa'yo ng ibang tao, opinion ng ibang tao, or criticism. There are two kinds of criticism. It could be constructive criticism, negative, pag sinabi natin constructive, positive criticism. Positive yung sinasabi about sa'yo. Pag sinabi naman natin na negative, ito yung destructive criticism. Pero parehong importante yon.
Oh, so you welcome all of the criticism or feedback ng tao sa'yo. Ayun. So, doon ka matututo. Okay lang yun na may mga napapansin sila sa'yo. Kasi ibig sabihin lang nun, hindi ka hangin. Hindi ka invincible. Kaya nakikita ka nila. Okay? So, okay lang yun. Kaya nga si Eli, lagi siyang napapansin ng mami niya eh. Oh, Eli, ganito. Eli, yung ganito. Ibig sabihin yun, anak, lagi kang nakikita ni mami mo. Ibig sabihin, mahal ka ng mami mo. Diba? Ganun yun eh. Alright, kayo ganun din. Lagi kayong napapagalitan ng mga nanay ninyo, napapansin kayo kasi nakikita kayo, mahal kayo. Nasasaway kayo. Oh. Ano yun? Oh. Okay, nagtuturo ako dito, nag-aahoy na kayo. Aba naman. Walang lambingan. Lambing lang, walang away. Oh. Kasi si Kuya Joel nga wala siyang malambing, wala siyang maaway. Okay. Okay, seek feedback. And then kasunod, mindfulness practice. Meditation, journaling. Ano yung journaling? Nire-record. Yan, nire-record mo yung mga correct, yan. Diary, importante yan. And mindfulness exercise can help us tune into our inner world. Okay, so tuloy tayo. 9 o'clock na, mapapatapos na tayo. There is no self-development without self-awareness. Tandaan nyo, there's no self-development without self-awareness. You can read as many books as you like, but if you're unable to read yourself, you will never learn a thing. So, importante. No? Mayroon pa yan. May mga kasunod pa. Pero, mag-post tayo konti, baka may question kayo. Pagkakamali. Lahat tayo ay may pagkukulang. Hindi tayo perfect. No? Ako, tayong lahat. So, kailangan aware tayo doon. Kaya nga self-awareness eh. Kailangan aware ka na ikaw, hindi ka rin perfect. No? Katulad din tayo ng ibang tao. Bawat isa atin. Yeah. Alright? So, thank you, Angel, sa question. Any question? Any other question? Baka may follow-up. Ilabas nyo na yung mga iutot tuloy. Mga... iutot nyo na yan. Uutot ka sa labas? Okay, any question? Okay. Sige. Sige, okay, Kuya Joel, and then... Okay, Joel muna, and then Rochelle. Siguro mas dito related sa self-awareness, pero yung pagtatakip ng kasalanan is, tapos nakatulong ka, kasalanan pa rin. Paano pinagtakpan? Halimbawa na lang, may nabasa kasi ko White lie. Ganito na lang, parang ganun. Kasalanan pa rin yun. White lie is still a lie. Tapos nakatulong ka. Nagasalba ka ng buhay. Oo. Ano yan? Papasok yan sa ethics. Ano ba ang mas pipiliin mo? Okay. May mga exemption naman yan. May mga exemption. Okay. Especially yung sinasabi natin na may buhay na nakasalalay. Halimbawa, bigyan tayo ng halimbawa. Halimbawa ay sundalong Hapones. Balik tayo sa panahon ng mga Hapon. Sundalong Hapon ako, no? Hinahabol kita kasi guerrilla. Lumalaban ka sa guerrilla, yung mga rebelde. Rebelde hindi guerrilla. Hindi guerrilla. Guerrilla yung okay. Guerrilla yan. Mga rebelde yun mga Pilipinong sundalo yon na lumalaban sa Japanese Empire. Makinig kayo mga iha. Okay. So, hinahabol ko kayo si Joel kasi kalaban siya ng Japanese soldier. Nagtago ngayon siya sa bahay nila Paulo. Hindi siya guerrilla. No. Ano siya? Civil, citizen siya. Citizen. Normal lang siya na Pilipino doon. Ngayon, pinuntahan ko siya. Nasa
Nagtatago siya sa bahay nila Paulo. Tinanong kita, nasaan yung guerrilla? Sabi niya, wala ho dito, wala. Okay. So, sinave mo yung buhay niya. Nagkasala ba siya? Yes, nagsinungaling siya. Kasi pinagtakpan niya eh. Pero nasave yung buhay niya. Yun yung sinasabi natin ng mga exemption to the rules. Okay? Nagkasala siya sa conscience niya, pero sa kabuuan, sa social, wala siyang pananagutan kasi naisip naman niya yung buhay ni Kuya Paul, ni Joel. Pero in that case, no, siya na yung sasagot nun sa harapan ng Diyos. No? Yung naging motibo niya. Yung motive niya kung bakit siya nagsinungaling, yun ang pananagutan niya, yun yung magiging accountable siya sa harapan ng Diyos. Yun. Ang tawag na doon ay self-accountability. Oo. Dapat tinuro mo na lang. No? Sir, sa likod, nasa kusina. Hugot yun. So yun. No? May mga exemption, pero sabi nga sa'yo, hindi siya nagkasala sa'yo, wala siyang kasalanan sa'yo kasi sinave ka niya, pero mananagot siya sa Diyos dahil nagsinungaling siya. Hindi na, kasi hindi naman siya nagsinungaling eh. Hindi naman siya nagsinungaling eh. Oo, yun. Pwede ring, yun, magiging issue rin yun. Pero, na yun, papasok na yun sa self-accountability. Yung conscience mo na yun. Okay. Okay, pasok ka na, Ate Rochelle. Dayo ko ng ganyan. Hindi, ano po? Ayaw niya. Paano mo i-address yung diba, kapag sa sarili mo, kailangan marunong ka tumanggap ng feedback. Paano naman po, paano mo i-address yung, yung kasama mo din sa bahay, or sa, na, hindi siya, yung, kasi paano mo i-address yung isang taong walang self-awareness? Ikaw may self-awareness ka, pero may taong walang self-awareness. Tapos parang yung mga actions niya po ay hindi na talaga, parang yung mga actions niya, yung mga actions niya nag-show na wala siyang self-awareness kasi una sa lahat, kung hindi ka affected, kung hindi, pag-affected, nakaka-affect na nga po. Okay, dalawa yung choice mo. Una, if you're not affected doon sa kanyang action, the better way is to ignore. Ignore mo lang kasi darating yung panahon na marirealize din niya yun eh. Hindi mo naman yun pipilitin. Hindi ka pwedeng mamilit. Hindi mo, ang self-awareness, listen very carefully, self-awareness cannot be done by force. Hindi ito napupersa. Parang halimbawa, nagtanim ka ng butil. Hindi mo pwedeng itanim mo ngayon, pepersahin mo na magbunga ka bukas. Hindi ganon. Hahayaan mo siya, di ba? Tinanim mo, nilagay mo sa ilalim ng lupa, and then kinabukasan walang nangyayari, di ba? Pangatlong araw parang walang nangyayari. Sa iyong paningin, parang walang nangyayari sa surface, sa ibabaw. Pero sa loob, sa ilalim ng lupa, unti-unting nagbabago yung buto na yon. Unti-unti yun na nadidecompose. Tapos may lumilitaw doon na maliit na green na parang dahon o tangkahay. So without you seeing everything na nangyayari sa ilalim ng lupa, hindi mo nakikita. Pero in reality, may nangyayari doon. Ang self-awareness ay ganon. Hindi mo pwedeng ipersa yun sa tao. The only thing you can do is to teach, inform, pero you cannot enforce. Hindi mo pwedeng ipilit yun. Kahit ang Diyos, hindi ka pipilitin eh. Naintindihan niyo? Ang Diyos, hindi ka pipilitin, hindi ka pepersahin na magbago ngayon. He will tell you through His Word, sa pamamagitan ng mga pastor, magpapaliwanag sa'yo, tuturo yung salita sa'yo, pero hindi ka pipilitin. No? Ikaw ang magdidesisyon. Naintindihan natin? So, ganun din yun sa tao. Na may manumit ka ng mga tao. Kaya, ako self-aware siya, hindi self-aware.
So, kung yung taong yun hindi self-aware, wala siyang self-awareness, ignore kung hindi ka affected. Ngayon, kung affected ka, pwede mo siyang paalalahanan, paunti-unti, slowly. Slowly, but parang butil. Parang butil na itinanim, parang butil na inilagay sa ilalim ng lupa, unti-unti, sa pamamagitan ng paalala. Kagaya ng ginagawa natin sa inyo. Hindi naman agad-agad magkakaroon kayo ng self-improvement. Pero bakit every Thursday, andito ako, tatayo ako dito sa inyong harapan, masama man ang pakiramdam ko o hindi masama ang pakiramdam ko, pupunta ako rito, tatayo ako dito, magtuturo ko sa iyo, paliliwanag ko sa inyo yung mga bagay nito. Kasi, it takes time. Self-awareness takes time. Hindi ko kayo bibiglain. Ganon din yung kung may tao man na kailangan niya ng self-awareness, you have to be patient. Patient is the key. Ang pagpapasensya. Mahabang pasensya, mahabang pagbibigay ng panahon. Ang Diyos ay hindi namimilit. Unang-una, hindi namimilit. Pangalawa, ang Diyos hindi nagmamadali. Ang Diyos hindi namimilit. Pangalawa, ang Diyos hindi nagmamadali. Hindi ka mamadaliin ng Diyos na magbago ka na ngayon. Ihintayin ka niya. Ganon ka-patient ang Diyos sa'yo. No? In your own face. Ibig sabihin yung facing mo. P-H-A-S-I-N-G. Facing, yung kasi may mga slow learner. Diba? Anong ginagawa mo sa mga slow learner? Sinatyaga mo. Si teacher, naiintindihan niyang sinasabi ko, si Teacher Nesty. Diba, nagtuturo ka. May mga estudyante, mabilis matuto. Diba? Matutuwa ka, ay, ito, nagturo ka halimbawa ng spelling, o kaya ng coloring, ganyan. May estudyante, oy, Louie, natuto agad. Ang bilis naman na matuto ni Louie, ha? Praise God, ha? Natuto agad. Meron namang slow learner, mabagal matuto. For example, halimbawa, ako, cholong, bagal Pero anong gagawin mo? Pareho mo silang tsatsagain. Di ba? Pag magtsatsaga ka eh. Ganon din yun sa harapan ng Diyos. Ganon din yun, Ate Rochelle. Patient. Okay? Okay. Any question? Tuloy tayo sa slide natin, Kuya Paulo. Ayan. Key aspects of personal growth. Ang dami pala. No? Kaya nga abutin tayo ng 2055 eh. No? Almost similar key aspect of personal. Tingnan natin yung iba pa, Kuya Paulo. Okay, ang dami. Sige pa. Things to ponder. Dito na lang tayo. Things to ponder. Personal growth is not about achieving an attainable perfection. Oh, listen ha. Personal growth, personal development is not about achieving an attainable perfection. Hindi mo, yung personal growth, hindi ibig sabihin nun gusto mong maging perfect. Listen, hindi yan ibig sabihin para ma-attain mo yung perfection. Cannot. Perfection. At unattainable perfection. Hindi kaya, hindi mo maabot yung perfection. Ang personal growth, rather, is about making consistent, deliberate strides toward becoming a more fulfilled and capable individual. Ang self-development o self-growth o self-transformation, hindi ibig sabihin nun para maging perfect ka na. Hindi, ang goal natin is not to be perfect. Ang goal natin is to be consistent para maging fulfilled and capable individual tayo. Yun lang yung goal, maging fulfilled and capable individual, capable person. Not to be perfect. The goal is not to be perfect. Only Jesus Christ can make you perfect. Only the Holy Spirit can make you perfect. You cannot make yourself perfect. So perfection is not the goal. Ang goal is maging consistent ka. Maging tuloy-tuloy ka sa pag-effort ng sarili mong self-transformation. But you cannot be perfect. Because only the Holy Spirit can make you perfect. Ano parang paraan? By taking small steps sa mga maliliit na bagay. Like reading, setting goals. Kaya nga magsiset kayo ng goals. Sa pag pinag-aralan natin yung discipline, yung topic natin discipline, ilalagay ko din doon, na-include din doon yung setting goals. How to set goals. May mga iba't ibang mayroong minor goals or
and then major goals. May mga short-term goals. May mga long-term goals. May mga ganyan yan. Bakit mahalaga yun? Kasama yon sa discipline. So, taking small steps, unti-unti lang, such as reading, setting goals, practicing self-awareness, you can foster significant changes over time. Magkakaroon ka daw ng mga significant changes in your life. Kung magkakaroon ka ng commitment and consistency. Tuloy-tuloy. Consistent. Remember, tandaan nyo, sabi doon, this journey is uniquely yours. Sa'yo lang to. Hindi ito sa ibang tao. You are striving to develop yourself, not to develop other. You cannot develop other. Kahit ako, sa ginagawa kong ito, nagtuturo ako sa inyo, hindi ko magagawa na i-develop kayo, o improve ko kayo, i-transform kayo. I cannot do that. The only thing I can is to inform you. That's it. Yung growth, sa inyo yun. Ikaw ang mag-i-effort nun. Hello? Ano ba? Kahit si Eli, anak ko si Eli, kahit anong gawin ko na ituro sa kanya, hanggang ang magagawa ko lang ang pagtuturo, pag-guide. Pero ang development and transformation, siya ang mag-i-effort nun. Ganun din kayo. Kayo ang gagawa ng improvement sa sarili nyo. This is your journey. It's not my journey. Pero ang kagandahan dito, we are together. Kasama nyo ako. Kasama nyo ako sa journey. Pero yung journey na yan, journey mo yan. This journey is yours. Okay, listen. Reflect on the action you can take today that will lead to greater happiness and satisfaction in the future. Now, last takeaway para sa inyong lahat, no? Para bigay ko sa. So, dahil naintindihan na natin, kailangan pala ng self-awareness. So, dapat ito mag-guide sa'yo para maging aware ka din sa sasabihin mo, sa action mo, sa the way you communicate with people, the way you treat people, no? Magiging aware ka ngayon. Paano ka magsalita, paano ka kumilos, paano ka makitungo sa ibang tao. Yun ang kailangang maging ma-apply natin. Okay? Sa ating buhay. Okay. Any other thoughts or maybe meron kayong additional? Ano yung takeaways nyo?